Napili ka? Alam mo ako hindi ko ma-explain, hindi ko ma-other into words yung nararamdaman ko kasi number one, sobrang hirap po mag-produce pala. This is my first film na ipoproduce. Ikaw din ang producer at the same time, ikaw ang bida. At bida din. So, alam mo yun, hindi ko alam kung mapoproduce ba namin, mabubuo ba namin, at mabubuhay ba namin ang multo. Pero yun nga, may mga tao at may mga entities, may mga brand na maniniwala sa iyo at kakampi ka. Kaya ayun, nabuhay po namin ang multo. Yes! Hindi ka naman mapapamura sa pelikulang ito? Hindi po natin sure kasi baka pag nagmura ako, ma-rated X na naman kami. Lang, charot. Bakit itong material na to ang napili mo? Anong meron dito sa multo? Ito po, gusto ko lamang po kasi ako bilang isang bakla, alam ko sa sarili ko na hirap po magmahal sa ganitong klaseng mundo. So, minsan po dinededma ka, minsan yung mga ibang tao, deadma sila sa kung sino ka. At talagang hindi nila papahalagaan ang nararamdaman mo. Tulad mga bakla, para kami mga multo, malayo kami magmahal. Madalas, kahit malayo kami magmahal, totoo to. At most of the time, buhay ang pagmamahal namin. So nakarelate ka sa movie? Oh yes, nakarelate ako sa script, nakarelate ako sa concept ng film, and I love it. Talagang, eto na, mabubuhay na natin siya, at yes, kwento natin to girls. So ayun. So kumusta ka na after nung maging viral yung pag-boom? Well, ayun naman, syempre ako naman in a time na ang hirap gumawa ng pelikula, ang hirap bumuhay ng pelikula, lalo na pagkwento namin mga LGBT. So talagang alam mo, magiging heightened talaga yung feeling mo at magiging emotion mo. Syempre kami, nasa point kami na wala na kami masyadong pera sa pagpo-produce at wala na masyadong pondo ang mga bakla. Pero alam mo yun, may mga alam mo yun, kumukontra pa din at pumipigil sa mga gusto naming kwento. So alam mo yun, sana syempre, alam mo, tao ka lang naman, di ba? May mga feelings ka din. So ako, ayun, yun lang naman ang nararamdaman ko at the moment. Pero syempre thankful pa din kasi naging rated 18 po rin kami. So, hindi ka ba naiinggit kay EJ na may ganung eksena sila ni Tony? Parang kayo, wala kayo eksena rito ni ano? Ay naku, nung pinanood ko yung Dream Boy, tapos nakita ko yung eksena ni EJ, sabi ko, ay parang deserve nga yung rated X. Oo, panalo si EJ doon Wala kaya dito, kinuha naman si Martin. Oo, kinuha naman si Martin. Bawal, so, di ba, paano kami magkakaroon ng ganong eksena? Mainit na eksena ni Martin, patay ako dito, di ba? So, ayun. So, may make sure nyo ba na PG yung pelikula ninyo? PG to, pang-festival pang pamilya to, sobrang pang-festival to, at saka aabangan nyo to kasi, alam mo yun, ito ay ang culmination ng aking mga pinaghirapan at talagang ibibigay ko talaga ng todo dito para maaliw at mabigyang buhay ang mga ganitong klaseng kwento. Ano reaction mo dun sa kantang Multong Bakla nung dati pa? Ay, may matagal ng Multong Bakla. Actually, ini-include namin yan. Gusto namin kunin ang kanta na yun kasi gusto namin i-reclaim. I-embrace, di ba? Di ba tinawag na Multong Bakla ang mga bakla nung 90s? Kasi di ba? Pero di ba parang offensive yun? Oo, offensive yun. Pero ngayon, gagawin na namin, i-empower na namin yung mga sarili namin, embrace na namin para hindi na nila magamit again sa amin. So, ayun. Kung meron kang gustong multuhin, sino yun? Ay, nako, yung mga kumukontra sa amin, gano'n, bubultuhin talaga namin tayo. At of course, syempre, yung mga nagpapahirap sa mga Pilipino, di ba? Ayan. Gusto ko lang, syempre lahat ng mga magnanakaw dyan, marami sila. Post ko na lang kayo. So you're a good friend with Esnir. Kukunin mo ba siya rito, maging part ng movie? Bilang ikaw. Ay, nako, alam mo, miss na miss ko na yung ate ko, number 1, ha? Tsaka gusto ko siya i-congrats sa PBB journey niya. And syempre, kung her schedule allows, sige, pag-iisipan natin yan, gusto ko rin makuha si Bakla, maka-work si Bakla ulit. So, alam mo yun, sa Balota, sobrang happy ako kay Esnir. Sobrang galing na. Ang galing na talaga, ang galing niya umarte. At nag-grow na rin siya ngayon. Nasa may, call me mother siya ngayon. So, congratulations. Magkikita din kami MMFF. Tingnan natin kung makukuha namin si Bakla ngayon, this time around. Hindi naman siya bida sa Call Me Mother. One of those lang siya. Alam mo naman, syempre, Ikaw talaga, kinukontra mo si Mother. Ito naman si Mother. Pero ito ikaw talagang bida, di ba? Yes. Mga bakla, yes. Supporting ko sa isa't isa. So, alam ko, nagdadala ako sa mga supporting role at naniniwala ako na walang maliit at malaking role. Basta bigyan mo ng justice. Bigyan mo ng, at talent yan si Bakla, kayang-kaya niya yan. So, excited din ako sa films niya. Pero ikaw, Sasa, naniniwala kang magaling kang artista? Ako naniniwala ako na I try. Mag-challenging maging artista. Ang hirap po. Nagkasakit po ako last time nung last shoot namin sa Shake, Rattle and Roll.
Kasi tuhog ako from Bar Boys to Shake, Rattle and Roll. So, dalawang okay. MMFF ko ngayon. Saan ka sasakay na flow? Ay, yan, Diyos ko, tinatanong din sa akin yan, pero di natin sure malay mo, di ba? Lagari. Oo, lalagari tayo. Kumusta yung natin. dalawang MMFF mo nga? Oo nga. Happy ako doon. Abangan niyo sa December 25, sa Bar Boys, lawyer ako, law student ako, sa Shake, Rattle and Roll, criminal ako. Question, hindi ba anong matututunan ng mga manonood sa inyo? Hindi ba ito puro kabaklaan lang? Hindi to puro kabaklaan lang. Ito ay pagsabi ng bukal na pagmamahal sa bet ninyo na alam natin, ang hirap magsabi ng I love you. 3 word lang yan, I love you. Pero ang hirap sabihin nun sa ating mga mahal. Pero dito, gusto namin ipakita na may mga tao talaga na kahit anong mangyari, hindi namamatay yung pagmamahal nila. Some kwento, some stories refuse to die, and some love refuse to die. At yun ang gustong ipakita ng multo ng ating pelikula na nabuhay na ngayon. Ilan ang nasabihan mo ng I love you sa totoong buhay? Sa totoong buhay lang, hindi ko agad binibigay ang I love you kasi ang I love you napaka-special and sacred niyan. At ako, nabigay ko siya sa mga onting tao. May mga nag-break ng I love you ko, ng trust ko, pero wala akong nire-regret. Ganon din mga nakshi ko, huwag kayong mag-regret pag may nagsabi kayo ng I love you. Sa message nyo lang sa MTRC? Ang message ko sa MTRCB, sana po magtulungan po tayo. Sana po hindi lang po yung mga pelikulang bet ninyo or alam mo yon, just because against sa paniniwala ninyo, supportahan pa rin natin. Our stories exist. Our existence is important. Kailangan natin siyang pag-usapan. At pag napag-usapan natin siya, doon natin magkakaroon ng understanding from one another. And that's very important. Tayo po, inaano po tayo, sinasakdal po tayo sa kahirapan ng maraming tao. I think we need to hear out our stories and our struggles. At dahil yun, ang mga struggles na yun ang magkoconnect sa atin. At importante, na bigyang space ang mga struggles at kwento na yon sa industriya. So, sa may apprehensions ka ba? Kasi yung movie na last ng direct of the dito ay na-extra MTRC. Ako hindi naman, kasi alam ko naman na itong pelikula na to, sobrang pampamilya to at talagang gusto ko talaga kasi mapanood ko ng mga nakshi ko. At marami akong mga nakshi na talagang umaasa na makita at mabuhay ko ang pelikula na to. Ina-anticipate nila. So, ayun, mga nakshi, gagawin ko to para sa inyo. Sa last na lang ako, dream leading man mo? Dream leading man ko? Well, ngayon nakakatrabaho ko na si Martin Del Rosario. Pero isa pa sa mga bet na bet ko makatrabaho si Enchong D. Kasi napakagaling na artista. And sa ngayon, natupad na yung unang dream leading man ko si Martin Del Rosario. And magkita tayo sa set. Eto na! Nabuhay na natin bongga! Pinanood mo ba siya sa anino sa likod ng buwan? Papanoorin ko pa lang. Oh my So, God. gusto mo bang Show me makita? Eto, diba? Yes, sa Sunday. So anong gusto mo makita doon sa anino sa likod ng buwan? Ay! Marahas daw ang mga eksena ni Martin. No? So, sige, tingnan natin. Talagang ako, curious ako. Gusto ko makita. Pero sa totoong buhay lang, excited ako sa multo. At saka excited ako sa mga project ni Martin. Ang dami niya mga eksena ngayon. So, happy ako. Ayan, thank you.